Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Sa bawat biyahe, hindi lang daan ang nilalakbay kung hindi ang pangarap din. Madalas na maiipit sa traffic o madaan sa mabakong daan. Tuloy lang ang biyahe ng buhay. Pero minsan, mapapaisip ka talaga kung tama pa ba ang daan na tinatahak mo. O kailangan mo pa bang magpahinga? O di naman kaya ay huminto. Sa bawat kalsadang tinatahak, may kwentong isinasakay. May mga pasaherong dumarating at lumilipas. May mga pangarap na kailangang ihatid hanggang dulo. Mga ka-vibes, ngayong buwan ng Marso, bilang pagdiriwang ng Women's History Month o International Women's Month, itatampok natin ang katangi-tanging kwento. Ang kwento ng isang babaeng jeepney driver na nagsusumikap hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa kinabukasan ng kanyang pinakamamahal na anak. Dito lang yan sa Kaakay with DJ Kakay. Magandang umaga DJ Kakay. Ako nga pala si Rosa, isang jeepney driver. Ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa paglalakbay. Hindi lang sa kalsada, kundi sa buhay bilang isang ina sa aking anak na si Nina, na nasa kolehiyo sa kursong Tourism Management. Madalas sabihin ng iba, bakit mo pinili ang trabahong yan? Hindi ba mahirap para sa isang babae? Totoo naman, mahirap. Minsan mainit ang panahon, minsan naman baha at traffic ang kalsada. May mga pagkakataon ding hindi ako tinatrato ng patas dahil lang sa isa akong babaeng nagmamaneho ng jeep. Pero ang lahat ng ito, tinitiis ko para sa aking anak na si Nina. Oh, Frenny, ang aga mo na naman. Pahinga ka naman paminsan-minsan. Ano ka ba naman, Frenny? Alam mo namang di ako pwedeng magpahinga. Hindi ko pwedeng pabayaan si Nina. Nako, Frenny, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Lahat ng lalaki sa barangay, tinitingala ka. Mabait, masipag, maganda. Nasa iyo na yata lahat. Ano ka ba naman, Frenny? Binobola mo na naman ako. Araw-araw mo na lang sinasabi yan. Totoo naman kasi. Napakaswerte ni Nina, no, Frenny? Ikaw kaya ang nanay niya. Kung magiging superhero ka, ikaw si Wonder Rosa, ang Wonder Nanay. Maswerte ako sa anak ko. Napakasipag mag-aral. Aba, sulit na sulit ang pagod ko. Kinaka. Op. Tumahimik ka na dyan, Tessa. Ewan ko po dyan, Mang Ronaldo. O siya, pipila na po ako para makabiyahe na. Teka lang! Eto Banana Q! Baunin mo para hindi ka magutom. Mag-iingat ka, Frenny! Salamat, mamaya na lang bayad ah. Simula pa lang, pangarap ko nang bigyan siya ng magandang kinabukasan, DJ Kakay. Bata pa lang siya, nakita ko na kung gaano siya kasipag mag-aral. Kaya naman gusto kong gawin ng lahat para masuportahan siya. Sabi ko nga sa kanya, anak, ang bawat biyahe ko ay para sa'yo. DJ Kakay, kahit kailan, hindi ko ikinakahiya ang pagiging jeepney driver. Sa halip, ipinagmamalaki ko ito. Dahil sa bawat pasada, hindi lang ang pasahero ang naihahatid ko sa kanilang destinasyon, kundi pati ang pangarap ng anak kong si Nina, papunta sa mas magandang kinabukasan. Bilisan mo dyan, anak. Lalamig ng pagkain. Pinagluto pa naman kita ng paborito mong sinangag, tuyo, at syempre, itlog na malasado. Pababa na po, ma! Gutom na po ako. Kain ka lang ng kain dyan, anak ha. Pakabusog ka. Ang sarap talaga ng luto mo, ma. Syempre naman. Kamusta naman ang pag-aaral ng prinsesa ko? Okay naman po. Alam mo naman, lagi ko sinasabi sa'yo, kahit hindi mataas ang grado, Basta pasado. mismo. Anak, pagbutihan mo ang pag-aaral mo ha. Gagawin ko ang lahat para hindi mo maranasan ang mga naranasan ko.
ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para naman maging successful ka sa buhay mo. Si mama talaga. Napakadrama. Opo, gagalingan ko po araw-araw para, alam niyo po, masusuklian ko lahat ng mga sakripisyo niyo. Alam mo naman po, love na love po kita. Ay, ang sweet-sweet naman ng anak ko. Mahal na mahal din kita. Pero bilisan mo na dyan at malilate ka na. Gusto mo bang ihatid kita bago ako magpunta sa terminal? Wag na po ma. Baka maabala pa po kayo. Magta-tricycle na lang po ko. O sige. Ang swerte ko talaga sa'yo, ayaw mo pa ako maabala. O sige, mag-iingat ka ha. Eto na yung baon mo. Mauuna na ako para makapasada na ako na maaga. I love you, anak! Ingat mama, I love you too. DJ Kakay, sa araw-araw na pagpasada ko, hindi lang traffic ang iniisip ko kundi ang kinabukasan ng anak kong si Nina. Sa bawat abante ng jeep, para bang isa akong sundalong sumasabak sa digmaan. Nakikipaglaban sa init ng araw, sa usok ng tambutso at sa pagod na bumibigat sa aking katawan. Pero sa kabila ng lahat, tinitingnan ko ang jeep ko hindi lang bilang sasakyan, kundi bilang instrumento ng pangarap ko para sa aking anak. Sa bawat bariyang inaabot sa akin, iniisip ko parang ilang hakbang pa ang kailangan kong gawin para masiguradong hindi siya titigil sa pag-aaral. Mahal na mahal ko ang aking anak, DJ Kakay. Kaya kahit anong hirap ang danasin ko sa daan, hindi ko hahayaang mapagod ako. Frenny, ang sipag-sipag mo talaga. Ikaw na yata ang pinakamasipag na babaeng kilala ko. Frenny naman, napakabulera mo. Yan ka na naman. Pero, alam mo, Frenny, minsan, kailangan mo ring magpahinga. Hindi mo naman kailangan dalhin lahat ng bigat sa balikat mo ng mag-isa. Sige ka, baka bumigay ang katawan mo. Naku! Nag-uumpisa pa lang ang araw, mahabang-habang araw na naman to, Frenny. Pero, hindi ako pwedeng mapagod. Kahit anong init, kahit gaano kabigat ang katawan ko, kailangan ko magpatuloy. Oo nga, Iha. Walang masama sa pagsusumikap. Pero wag mong kalimutan na tao ka rin. Napapagod ka din naman. Hindi lang po kasi ito para sa akin, kundi para rin po kay Nina. Hindi ko po siya hahayaang mahirapan sa buhay na tulad ng pinagdaanan ko. Hindi mo pwedeng sagarin ang sarili mo sa kakatrabaho. Ano pang silbi ng pagiging masipag at pagsusumikap mo kung masisira naman yung kalusugan mo? Alam ko po, Mang Ronaldo, Tessa. Pero anong magagawa ko po? Paano kung huminto po ako? Paano na po si Nina? Kalmahan mo lang kasi, Frenny. Siya lang po ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy pa. Hindi ko po kayang hayaan na mawala na lang siya ng mga magagandang oportunidad sa buhay. Napakatalinong bata pa naman po niya. Manang-mana sa akin. Pero Rosa, ang sa akin lang naman, hindi lang naman pera yung kailangan ni Nina eh. Kailangan ka rin niya. Minsan nga, baka naman mas gusto ka pa niyang kasama kaysa sa perang inuuwi mo. Isipin mo rin ang sarili mo, Rosa. Hindi ka pwede maging malakas sa lahat ng oras. Alam mo, darating ang panahon, kakailanganin mong tanggapin na hindi mo kayang gawin ang lahat ng mag-isa. May mga pagkakataong napapaisip ako, DJ Kakay. Tama ba ang ginagawa ko? Sapat ba ang sakripisyong ito? Hindi ko maiwasang marinig ang mga usap-usapan sa terminal. Mga bulungan tungkol sa pagiging babae ko sa trabahong ito. Dapat sa bahay lang yan. Hindi ba siya nahihiya? Panalaking trabaho niya. Mga salitang tila matalim na sumasaksak sa aking dibdib. Pero hindi ko yung pinapansin. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang aking sarili. Dahil unang-una, DJ Kakay, wala po kong ginagawang masama. Marangal naman po ang trabaho ko kahit alam kong hindi tipikal na babae ang madalas nakikita ng mga tao sa ganitong trabaho. Basta't alam kong ginagawa ko ito para sa anak ko. Walang ibang opinyon ang makakapigil sa akin. Rosa, anak, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nakwento kasi ni paring Jose may nakaaway ka doon na kamoting driver ng motor sa daan. Paano po kasi, Mang Ronaldo? Singit ng singit. Nung biniliwan ko naman, bigla ba naman sinabing bakit daw ako nagdadrive ng jeep? Dapat nasa bahay na lang daw ako. Nakakainis? Ay nako, hayaan mo na yung mga ganong tao, Iha.
Sayang lang ang oras mo. Hep, hep, hep! Ano na naman yan? Tessa, Mang Ronaldo, tulungan niyo nga ako. Minsan kasi, hindi ko alam kung tama pa ba yung ginagawa ko. Bakit naman, Rosa? May nangyari ba? Bukod pa kasi doon sa away sa kalsada, naririnig ko kasi yung mga pasahero at ibang mga tao na nasa terminal. Pinagtatawanan nila ako na para bang mali na babae ako sa trabahong ito. Hayaan mo sila, Rosa. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa kahit kanino. Ang sakit-sakit lang po kasi. Na alam niyo po yun, kahit anong gawin ko, kahit anong husay ko sa trabahong ito, parang kulang pa rin po. Parang hindi pa rin po sapat. Ang mahalaga, Rosa, ginagawa mo to para sa anak mo. Para kay Nina. Yun na lang yung isipin mo. Mas marangal ka pa nga sa karamihan ng mga taong walang ginagawa, kundi tumunganga at manghusga. Rosa, Iha, sa tagal ko na sa terminal, marami na ako nakitang katulad nila. Mahilig lang silang magsalita pero sa totoo lang, wala naman silang alam sa pinagdadaanan mo eh. Kaya ang gawin mo, ipagpatuloy mo lang. Huwag mong hayaang sila ang magdikta ng halaga mo. Pero minsan po kasi, iniisip ko rin, tama pa po ba to? Tama pa po bang ipilit ko ang sarili ko sa trabahong to? Baka pati po si Nina nahihiya na sa akin. Frenny, ang bata pa kaya ni Nina? Baka hindi niya pa nakikita ang tunay na halaga ng ginagawa mo. Pero Frenny, I am sure, darating din yung araw na maiintindihan niya rin. Maiintindihan niya ang mga ginagawa mo para sa inyong dalawa. Kalma lang kasi, Frenny. Huwag mong pangunahan yung takot mo. Rosa, Iha, kapag alam mong tama ang ginagawa mo, gawin mo lang. Hindi naman para sa kanila yun eh, kundi para sa'yo, sa sarili mo at sa anak mo. Huwag kang papatalo sa mga salitang naririnig mo mula sa iba. Salamat sa inyong dalawa. Gumaan yung pakiramdam ko. Salamat talaga. DJ Kakay, sobrang laki ng aking pasasalamat sa dalawang laging umaantabay at dumadamay sa akin. Si Mang Ronaldo na parang naging tatay ko na sa payo na ibinibigay niya tuwing pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. At syempre si Tessa na Frenny ko na laging pinapasaya ako kapag malungkot. Hindi ko maisip kung anong kahitnan ng aking sitwasyon o kung saan ako o kung ano ang aking gagawin kung wala silang dalawa sa tabi ko. Pero DJ Kakay, hindi pala mga salita ng ibang tao ang pinakamasakit na marinig, kundi yung mga salita mula sa mismong mahal mo sa buhay. Alam ko yon, DJ Kakay. Walang kasing sakit. Isang gabi, pag-uwi ko, pagod at gutom, nang marinig kong may kausap si Nina sa telepono. Hindi ko sinasadya pero narinig ko ang sinabi niya. Tila gumuho ang aking mundo nang marinig ko mula sa kanya yon. Parang biglang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Kung magagalit ba ako, malulungkot, o maiintindihan ko siya. Ang sakit, Frenny. Narinig ko si Nina kagabi. Oh, bakit, Frenny? Anong nangyari? Narinig ko si Nina. Kinakausap niya ang mga kaibigan niya sa telepono kagabi. Bakit? Anong narinig mo? Ang sabi niya, naiya daw siya na anak ko siya. Na ang nanay niya ganito ang trabaho. Pero, Frenny, parang sinaksak ako sa dibdib. Akala ko, proud siya sa akin. Nakakala ko naiintindihan niya kung bakit ko ginagawa ito. Frenny, baka hindi niya pa nakikita yung buong sakripisyo mo. Alam mo naman yung mga bata, di ba, Frenny? Hindi pa nila nauunawaan kung ano ang tunay na hirap ng buhay. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ka na niya mahal. Rosa, huwag mong hayaang sirain ka ng mga salitang yun. Masakit, alam ko pero isipin mo na lang ha. Baka hindi niya lang alam kung paano ipakita ang pagmamalasakit niya sa'yo. Pero Mang Ronaldo, ang sakit po kasi. Alam ko, Iha, pero isipin mo na lang. Hindi rin naman madali para sa kanya na lumaki ng may nanay na kailangan magbanat ng buto araw-araw. Paano po kung totoo yun, Mang Ronaldo? Paano kung totoong kinakahiya niya ako?
Hindi ko kayang isipin yun sa araw-araw. Iha, subukan mo kayang kausapin siya. Baka hindi niya lang mapaliwanag na maayos ang nararamdaman niya. Alam niyo naman na lahat ng ginagawa ko, lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay para sa kanya, kay Nina. Ano kung hindi niya ako gustong maging parte ng buhay niya? Frenny, huwag mo kasing pangunahan ng takot mo. Hayaan mong siya mismo yung magsabi sa'yo ng totoo. Huwag kang susuko. Hindi naman lahat ng sugat nakikita ka agad, di ba? Minsan kailangan ng panahon para maghilom. Mga ka-vibes, yan ang unang bahagi ng ating kwento sa Kaakay with DJ Kakay. Isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, sapat nga ba ang pagiging isang mabuting magulang para ipagmalaki ng isang anak? Kayo mga ka-vibes, sapat na ba tayo na nagtatrabaho para masabi na tayo isang mabuting magulang? Sa inyong palagay, ano nga ba ang dapat, ang katangian para matawag ng isang mabuti o matagumpay ang isang ina? Subaybayan natin ang kwento ni Rosa at ni Nina sa susunod na bahagi ng ating kwentong sa Kaakay with DJ Kakay. Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa Kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Mga ka-vibes, ito ang ikalamang gidugto ng aming kwento sa Kaakay with DJ Kakay. Kinabukasan, parang bumigat ang manibela ng aking jeep. Sa unang pagkakataon, DJ Kakay, naramdaman kong gusto kong huminto ng kahit sandali lang. Pero hindi pwedeng sumuko, hindi ngayon at hindi kailanman. Kaya sa halip na magpahinga kahit masakit ay nagpatuloy ako sa biyahe. Iniisip ko kung saan ako nagkulang. Para akong balisa, tila wala sa aking sarili. Bakit ganito ang nararamdaman ni Nina, DJ Kakay? Maliban na pinili kong maging jeepney driver? Minsan, ang sakit malaman na ang taong pinagsisikapan mo, siya ring may pagdududa sa ginagawa mo. Bakit ganon? Kailan ba aayon sa akin ang daloy ng buhay? Oh, Frenny, kanina ka patahimik dyan ah. Ano nangyari sa'yo? May iniisip ka ba? Napapagod na ako, Frenny. Hindi sa trabaho eh. Pero alam mo yun, nakakapagod yung pakiramdam na parang hindi ako sapat bilang ina, bilang nanay kay Nina. Anong pinagkasabi mo dyan, Rosa? Lahat ginagawa mo. Lahat sinasakripisyo mo para sa anak mo. Opo. Pero bakit po ganun? Bakit po parang hindi nakikita ni Nina yon? Ang sakit pa rin po kasi na mismo anak ko. Kinakahiya po ako. Dahil ba jeepney driver lang po ako? Nakakahiya ba talaga maging nanay ako? Ha? Frenny, anong lang? Isang masipag, matapang, at parangal na nanay ka. Huwag mong hayaan kahit sino, kahit pa si Nina, ang magpababa sa halaga mo. Pero kailan pa? Kailan niya pa ako hindi ikakahiya? Hindi ko naman hinahangad na ipagmalaki niya ako. Pero sana naman, huwag niya ako ikahiya. Huwag mong minamadali yon, Rosa. Darating din ang araw na makikita niya ang lahat ng sakripisyo mo. At pagdating ng araw na yon, alam kong ikaw ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Siyempre, masaya din kami ni Tessa para sa'yo. Real na real, Frenny! Sana nga, Mang Ronaldo. That's Frenny. Sana nga dumating yung araw na yun bago mauli ang lahat. Sana talaga. Huwag ka namang ultra nega dyan, Frenny. Darating din yan. Tuloy lang ang biyahe ng buhay. Walang susuko, di ba? Hindi ako susuko, Frenny. Kahit mahirap, kahit masakit, itutuloy ko to. Ilang linggo na ako nag-iisip, DJ Kakay. Hanggang sa natanggap ko ang imbitasyon mula sa eskwelahan ni Nina. Recognition day nila.
Sobrang saya ko dahil isa siya sa mga binibigyan ng parangal. Alam kong dapat matuwa ako. Pero sa halip, bigla akong nangamba at tinanong ang aking sarili kung dapat nga ba akong pumunta. Natatakot ako, baka ayaw niya akong makita doon. Makita niya ang isang babaeng amoy araw, nakasuot ng simpleng damit, ang kasama niya sa tagumpay niya. Pero naisip ko, ito ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Ma? Ma? Ma, anong ulam po natin ngayon? Eto, itlog, sinangag at 2 hotdog. Uy, sarap naman yan, Ma. At may hotdog pa. Mayaman na ba tayo, Ma? Nakaluwag-luwag lang ng konti, anak. Pero, Nina, anak, may recognition day daw kayo bukas? Opo, Ma. Nakakatuwa nga po at nasa honors list pa rin po ko. Oo nga, anak. Proud na proud ako sa'yo. Sulit na sulit ang pagod ni Mama dahil ginagalingan mo sa pag-aaral mo. Gusto mo bang samahan kita sa stage bukas? Huwag na po kaya siguro, Ma. Baka busy po kayo bukas. Naku, wag mong isipin yun, anak. Kaya kong gawa ng paraan yun. Kung gusto mo, akong pumunta, anak, pupunta ako. Isusot ko yung bestida kung matagal nang nakatago sa aparador. Hindi na po, Ma. Okay lang po ko. Tsaka, yung mga kaibigan ko po, hindi naman po nila isasama yung mga magulang nila. Okay lang po. Ganun ba, anak? Oo, sige. Mag-iingat ka na lang bukas, ha? I love you. Opo, Ma. Love you. Oh, Frenny. Anong balita? Hindi mo ba pupuntahan? Hindi ko alam, Frenny. Baka hindi niya kasi ako gustong makita doon, eh. Rosa, punta mo pa rin siya. Ipakita mo sa kanya na lagi ka nakasuporta sa kanya. Dumating ang araw ng Recognition Day. Halong-halong emosyon ang nararamdaman ko pero pumunta pa rin ako bilang payo ni Mang Ronaldo. Umupo ko sa pinakalikod. Tahimik lang, pinagmamasdan siya. Habang tinatawag ang pangalan niya, pinapalakpakan siya ng lahat, DJ Kakay. Alam kong proud ako sa kanya pero isang tanong ang bumabagabag sa aking isip. Proud rin kaya siya sa akin na ako ang naging nanay niya. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, naisip ko lahat ng pinagdaanan namin. Lahat ng gabing pagod siya sa biyahe at pagod din ako sa biyahe. Lahat ng sakripisyong tinis ko para sa kanya. Pero kung hindi niya ako kayang ipagmalaki, ano nga bang halaga ng lahat ng ito, DJ Kakay? Oh, Frenny. Kinakalma mo lang ba yung sarili mo? O talagang hindi mo gustong lumapit kay Nina? Kanina ka pa kasi tahimik, tapos dito ka pa sa likod mo po. Hindi ko alam, Frenny. Masaya naman akong makita siyang umakyat sa entablado. Hawak ang medalya niya. Pero, hindi ko kasi alam kung gusto niya ba akong makita rito. Iha, matagal na kitang kilala. Alam kong hindi ka matatakot tumarap sa kahit anong hamon ng buhay. Pero bakit parang sa harap ng sarili mong anak, nagdadalawang isip ka? Paano po kasi kung totoong kinatatakutan ko, Mang Ronaldo? Paano kung ang iniisip ko na hindi siya proud na ako yung nanay niya? Frenny, masyado mo naman kasing iniisip yung paano kung na yan eh. Paano kung gusto kanyang makita pero hindi niya lang alam paano ka lalapitan? Hindi mo naman kasi malalaman kung hindi mo susubukan. Frenny, kita mo yun? Ang saya-saya niya, oh. At yan lang naman ang gusto kong para sa kanya, di ba? Kahit hindi niya ako gusto makita, kahit hanggang dito lang ako. Iha, hindi ba't ba ang bawat ina ay gustong maging bahagi ng tagumpay ng anak niya? Kaya tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba? Masaya ka sa likod lang palagi? Pag-uwi ko, nadatnan ko si Nina sa bahay. Nakaupo sa luma naming sofa. Hindi ko napigilan ang sarili ko, DJ Kakay. Parang may nagsasabi sa isip ko na para bang kailangan kong marinig mula sa kanyang sagot na kung talaga bang nahihiya siya sa akin. Sa wakas, DJ Kakay,
Nagkaroon ako ng lakas para siya'y tanungin at narinig ko rin ang totoo. Nanggaling sa mga bibig niya ang mga salitang para bang ayokong marinig. Ayokong tanggapin pero yun ang totoo. Doon ko naintindihan, hindi lang pala siya ang natatakot, kundi pala pati ako. Natatakot akong malaman na kahit anong gawin ko, hindi ko mababago ang tingin ng iba sa akin. Isang bagay lang ang sigurado ako. Kahit kailan, hindi ko kailangan baguhin kung sino ako para sa aking anak. Ang mahalaga, ginagawa kong lahat para sa kanya. Pero DJ Kakay, may nangyaring hindi namin pare-parehong inaasahan. Oh anak, kamusta ang recognition nyo? Hello, Ma. Okay naman po, Ma. Ang saya-saya ko nga po. Oh. Ito po yung medal ko. Oh. Congratulations anak. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Gusto niyo po sabay na po tayo? Maghahanda na po ako ng mga plato. Nina, anak, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano po yun, Ma? Kinakahiya mo ba ako? Kinakahiya mo ba na jeepney driver ang mama mo? Ma, hindi naman po sa ganun. Hindi ko po kayo kinakahiya. Pero, natatakot po ako. Natatakot po ako sa sinasabi ng ibang tao. Natatakot ka? So anong sinasabi nila? Na mahirap po tayo. Na baka hindi ko po maabot yung mga pangarap ko dahil lang sa kung anong trabaho niyo po, Ma. Natatakot po ko na baka hindi po ko tanggapin ng ibang tao dahil lang sa kung sino po tayo. Alam mo, anak, buong buhay ko, natutunan ko ng baliwalain lang sinasabi ng ibang tao. Pero ngayon naririnig ko yan mula sa'yo. Parang ang sakit-sakit. Parang sinasaksak ako na paulit-ulit. Ma, hindi ko po sinasadya, Ma. Pasensya na po. Anak kita. Napakasakit na sa'yo ko pa mismo naririnig yan. Sorry po, Ma. Sorry. Okay lang, anak. Mauna na ako. At may biyahe pa. Ibang klaseng sakit ang naramdaman ko sa sandaling iyon, DJ Kakay. Pero wala akong ibang choice kung hindi ang bumiyahe pa rin. Ayokong tumigil lang dahil sa nararamdaman ko. Kaya kahit ganon ang nangyari, mas pinili ko na lang umalis at magbiyahe kaysa sa lumaki pa ang sagutan namin. Nina! Anak! Si mama mo! Na-aksidente! Ha? Ano po? Nasaan po siya, Ninang Tessa? Pupunta na po ko dyan ngayon. At dumating ang isang gabi, hindi namin inaakala, DJ Kakay. Pagkatapos ng mahabang araw ng pasada, pagod na akong naglalakad papunta sa jeep nang biglang nadulas ako sa basa at madulas na kalsada. Ramdam ko ang kirot sa aking braso, pero mas iniisip ko kung paano ako makakauwi at makakapagpahinga. Hindi ko akalaing dadalhin ako sa hospital para lang sa simpleng gasgas at konting pamamaga. Wala namang seryosong nangyari. Pero syempre sa mata ng mga nagmamahal sa akin, kahit maliit na sugat ay isang malaking bagay. At doon sa ospital, sa gitna ng malamig na puting kwarto at tunog ng mga makina, biglang bumukas ang pinto. Si Nina. Halos hindi siya humihinga sa pagmamadali. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Hindi na niya yung batang mailap sa akin. Hindi na siya yung dalagang nagtatago sa anino ng panghuhusga. Ang nakita ko sa kanya ay isang anak na puno ng pagmamahal. Ma, ano
Ano pong nangyari sa inyo? Bakit hindi niyo po ako tinawagan agad? Kalma lang anak. Hindi naman grabe. Nadulas lang ako habang bumababa sa jeep natin. Konting gasgas lang to, huwag ka mag-alala. Naku, Frenny. Muntik na ngang atakihin tong inaanak ko sa pag-aalala sa'yo. Akala niya nga kung anong nangyari na sa'yo. Ma, huwag mo na akong taudin sa mga ganito, please. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung may masamang mangyari po sa inyo. Huwag ka na mag-alala anak. Malakas pa ako. Hindi pa ako mapipigil ng konting gasgas lang. Sure po kayo, Ma? Oo anak, okay na okay ako. Ako pa ba? Ma naman eh. Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Mag-iingat po kayo lagi. Nadulas lang. Hayaan mo. Sa susunod, mas mag-iingat na ako. Ma, oo nga po pala. Gusto ko po sana kayong isama sa school fair namin next week. Ha? Sigurado ka ba, anak? Hindi ka ba mahihiya na ako ang kasama mo? Ma, hindi na po. Hindi na kahit kailan. Gusto ko pong malaman nyo na proud po ako sa inyo. At gusto ko pong malaman ng lahat na ikaw, Ma, ang pinakamasipag, pinakaresponsable, at pinakamabuting ina sa buong mundo. I love you, Ma. DJ Kakay, sa kalsada ng buhay, hindi laging madali ang biyahe. May traffic na pipigil sa'yo, may lubak na susubok sa tibay mo, at may ulan na magpapahinto sa'yo. Pero ang mahalaga, hindi ka titigil. Dahil sa bawat pagsusumikap, sa bawat patak ng pawis, sa bawat pagod na tinitiis, darating ang araw na malalaman mong sulit ang lahat. Ibang klase ang tuwang naramdaman ko ngayon. Iba pala kapag nalaman mong proud din sa'yo ang iyong anak. Hindi ko may paliwanag ng maayos pero isa ito sa pinakamasarap na pakiramdam. Nakagraduate na din si Nina at cum laude pa. Isa na siyang flight attendant sa isang sikat na airlines dito sa bansa. Patuloy pa rin po ako mamasada ng jeep dahil hinahanap-hanap na rin ang aking katawan. Ang araw-araw na usok mula sa tambutso at init ng kalsada. Kahit ilang biyahe pa po ang inabot at aabutin ko, DJ Kakay, alam kong mas malayo po ang magiging biyahe ni Nina. Hindi lang po dahil flight attendant siya, pero alam ko pong mas marami pa ang oportunidad ang maaabot niya. At ngayon habang inaabot ko ang manibela, alam kong hindi lang mga pasahero ang dinadala ko sa destinasyon nila. Kasabay nito, naidala ko rin ang pangarap ng anak ko at kahit saan man kami makarating, alam kong sa huli, ito ang biyahe na hindi ko pagsisisihan kailanman. Sa buhay kong ito,